So, balik tayo. Ito yung trade natin sa Nasdaq kagabi. Ayan ang trade natin kagabi. Grabing trade. Roller coaster trade. Naubos yung account ko at nabawi rin. Kulang tayo sa risk management. Ito yung pinaka problem natin. Ito yung pinaka weakness natin today. Na kahit tama yung ating strategy o probability, natatalo tayo sa mas malaking loss account. Kagaya na nang nangyari sa akin. Tignan natin sa MetaTrader 5. Ito yung history ko kahapon. Tingnan natin yung kahapon. Custom period. October 9, 2004. Yan, naka $14.34 tayo na profit. Pero bago natin makuha yung 14.34 na profit na yan, ang dami muna natin natalo. Umpisa nag-balance tayo. Ayan, nag-deposit kasi tayo sa XM ng $30. So ayan, ito yung paunang trade ko. Hindi na-align sa aking di na-align sa aking rules of trading. Masyado akong napaaga ng pag-entry. Nag-entry ako ng 8 ng gabi or 8 AM sa New York time. So kaya una pa lang na negative na tayo, $1, 3 to 3. Ayan. Tapos nag-profit tayo ng almost $18 din yung pinapit natin. Kaya lang hindi tayo nakontento. Nag-entry uli tayo. So ayun, nag-negative uli yung ating yan. Hanggang sa yun, nagsunod-sunod na yung ating talo. Siguro around 8 to 9 ng gabi lang natin to tinrade yan. Nag-negative 3 na nga yung account ko nun. So pero nabawi din natin kasi ang lot size ko na 3. Lot size ng 0.3. Di katulad ng unang lot size natin ay 1 saka 2. Dito, tinray na natin, ang dami nating loss. So pero nabawi din natin from negative 3, nabalik natin sa 30. Tapos nag-take pa to ulit tayo ng trade. Ang ganda ng entering pinakita. Kaya umabot tayo ng ang balance natin ay 40.87. Yung kumbaga 30 nadagdagan ng 14. Kaya ang naging account natin ngayon ay $44.34. So, masasabi ko sa trade ko kahapon ay masyado akong kulang ng pasensya, kulang ng waiting. Tapos ayan, masyadong greed, magmamadali. Dito pa lang sa 8:20 pinasukan ko na eh. Ayan. Ito naglong ako diyan. Akala ko ito na yung ito na yung sweep. Akala ko yung sweep. Punta tayo sa trading view. Ito yan. Ito yung aking talo. Long. Tapos yan. Na hit yung stop loss. Akala ko yun na. Tapos nag-enter uli ako ng long. Nag-enter naman tayo dito ng ito ay yan. Nag-enter tayo. Akala natin bearish. Yan na hit yung ano natin. So ito yung unang entry natin. 8. Yung 8 dito yung una nating entry. Ito yung ito meron ako ditong screenshot. So ito yung 8. 8 tayo nag-entry. Ito yan. 8:15 ata. Yan. So ito yung na-hit kagad tayo. Na-hit yung ating stop loss. So balik tayo ng trading view. Ito yan. Ito yung 8:30 na yun. So lagay natin yung naging position natin.
Naglong tayo kagad dito eh. Teka, burahin mo natin. Kuha tayo ng narrative, ba tayo naglong dito? Akala ko ito na yung market struct. Ito na yung liquidity sweep. Ayan, kasi kinuha na tong kinuha na tong loan na to. Ayan, na liquidity sweep na yun. Akala ko ito na. Kaya pag angat dito, ayan, tapos nag-retrace 8:50 na, tapos 8:20 macro time, wala namang kasing news. So yun, nagkaroon ng breaker dito. Kala ko ito na yung breaker. Pagpasok ng second candle dito, nag-take na tayo ng long position. Pagpasok ng breaker, nag-long position na tayo dito, yan. Sakto dyan yan. Tapos, ang ating stop loss ay dito sa swing low na to. Alam ko invalid na pag hindi na ako naglalagay ng stop loss sa wick. Alam ko invalid na pag ito binasag yung candle body na yun. So ang ating take profit sa 15 minutes ay sa take profit naman natin dito tayo sa previous day high. Ito yung previous day high, nilagyan natin. Yan ang previous day high. So dyan dapat ang ating profit. At alam natin dyan pupunta ang price. Sa mga time na to, pinag-aaralan natin ng CRT or Candle Range Theory ni Romeo OTP. Si Romeo OTP ay alam ko student din siya ni ICT. So yan, dyan natin nilagay yung ating tapos yan, tinamaan ng ating stop loss dito pa lang sa 8:45 pa lang yan. Stop out na tayo dyan. So, nawala sa akin yan na yung mga nasa $10 din. Tapos, dito naman, ayan, pagpasok ng 9:30, nandiyan na yung equity market open. Akala ko din talaga bearish naman. Dito naman na yung sweep. Yan, sweep of liquidity. Tapos, yan, pagbasag niyan, nag-enter ako dito ng selling position. Ayan. Tapos dito yung stop loss ko. Ngayon, bumalik yung price. Ayan. Stop out na naman. Hindi tayo nakapaghintay, tapos ganun din uli yung next trade natin. Yan, kaya umabot tayo ng negative $3 na lang ang natira sa account natin. Nung time na yun, sobrang meron pa naman tayong equity na 33. Bali, kasi di ba 60 yun. 30 yung account balance talaga. Pero naubos yun. Naging negative 33. So, ibig sabihin, may $27 pa tayo na bonus. So, yun. Kaya, nag-take pa rin tayo. At nakakita na tayo dito pagdating ng 10. Yan. Dito tayo na stop out sa 9. Pagdating ng 10, at alam ko ito na yung liquidity sweep. Umangat ang price. Yan, nag-down. Tapos, nagkaroon na siya ng breaker. Na-break na to. So, dito na ako nag-entry. Pag entry ko dito, ang aking take profit dito sa previous day high. Tapos, ang aking stop loss ay dito sa, ayan, dito lang sa may swing na to. Nakuha yan. Na-take natin yung ayan, na-take natin yung magandang naging $20 ulit tayo, bumalik tayo sa $20. Tapos, ayan, pagdating naman ng 10:30, pagdating ng 10:50, alam natin ang
ang market profile bullish pataas. So ayan, nakapag-entry pa tayo. Ito yung tinatawag na turtle soup. Bago siya umangat, kumuha muna siya ng liquidity, then break the high, tas dito tayo pumasok sa second cut. Totoo, dito na kagad ako pumasok, alam ko i-break na niya, ewan ko ba ba't hindi tayo sumunod sa rules. Ayan, nilagay lang natin ang ating target dito sa previous day high. Napakalayo nun. At di natin alam na magtutuloy-tuloy pala. Ayan. So, yan yung trade natin. October 9, 2024. Nag-profit naman tayo ng $14. So, sa susunod, mas maging patient pa. Talagang walang trade pag walang setup na ganito. Pag walang setup na ganito, mula sa sweep, tapos break the structure, no trade. Pero ayan, lesson yan. So ayan yung pinaka-trade ko. Maraming salamat at journal tayo sa learning journal. Thank you.